Mayor, tapos ka na! Nasaan ako? Anong nangyari? Bakit hindi ako makakita? Hindi. Sobrang dilim lang talaga. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagising na lang si Renato sa isang napakadilim na lugar. Wala siyang ideya kung papaano siyang napunta sa lugar na ito. Ang huling natatandaan niya ay galing siya sa isang pangangampanya. Muli na naman kasi siyang tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan. Nasa 3 dekada ng hawak ng angkan nila ang bayan ng San Sebastian, kung saan sila ang naghahari sa lugar na iyon. Nang pauwi na sila, biglang may tumapat sa kanilang sasakyan. Riding tandem ang mga ito. Bago pa man siya makasampa sa kanyang sasakyan ay pinaulanan sila ng bala ng mga taong nakabonet. Bukod sa 2 riding in tandem ay may iba pang nakapaligid na pala sa kanila. Kaya't marami man ang kanyang bodyguard ay wala ring nagawa ang mga ito. Malamang ay mga kalaban niya sa politika ang may gawa ng pananambang. O dili kaya ay mga rebelding grupo na hindi niya napagbigyan ng pabor noong lumapit ang mga ito sa kanya. Mga kalaban sa negosyo o personal na may galit sa kanya. Hindi malaman kung sino ang may gawa sa mga ito sa sobrang dami kasing inagrapyado niya at ng kanyang angkan. Ngayon ay nagising siya ng mag-isa. Nasa gitna ng pusikit ng kadiliman. Takot na takot si Renato. Hinahanap niya ang kanyang mga tauhan. Ngunit napagtanto niyang nag-iisa lamang siya. Sinubukan niyang sumigaw ng napakalakas. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanyang umaalingaw-ngaw na tinig. Nasa ganong tagpo siya nang unti-unting sumulpot sa kanyang harapan ang isang nakakasilaw na nilalang. Habang tumatagal ay lalo itong nagliliwanag na halos bumulag sa kanya. Hindi niya maaninagan ang itsura ng nilalang na yon nang dahil na rin sa sobrang liwanag. Isa lang ang natitiyak niya. Nagmumula sa likod nito ang nakakasilaw na liwanag. Tinakpan niya ang kanyang mga mata, ngunit sinusubukan niya pa ring aninagin ang pinagmumula ng liwanag na iyon. Tumayo ka, Renato. Ang oras mo ay sumapit na. Sino ka? Anong gagawin mo sa akin? Nasaan ako? Unti-unti itong lumapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay naaaninagan niya na ang itsura ng nilalang na yon. Isang matipunong lalaki na hindi niya maipaliwanag kung gaano ito kagwapo. Napaka-perpekto kasi ng itsura ng nilalang na ito na animoy iginuhit ng isang napakahusay na pintor. Kakaiba ang kasuotan nito na tila isang malapad na tela ang pumapalot sa iba pang bahagi ng katawan nito. May kulay gintong buhok at ang mga mata nito ay mistulang bughaw na kumikinang. Sa wari ni Renato ay nasa 8 talampakan ang taas ng lalaking nasa harapan niya. May tangan itong isang napakalaking libro
na halos isang pie ang kapal. Huwag mo akong sasaktan. Marami akong pera, bibigyan kita. Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang, ibalik mo lang ako ng ligtas sa aking mansyon. Renato Villegas Guevara, 45 taong gulang. Ang oras mo sa mundong ibabaw ay natapos na. Sa kapangyarihang iginawad sa akin ng ating Ama, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay narito ako upang basahan ka ng hatol ayon sa iyong nagawa sa noong ikaw ay nabubuhay pa. Nabubuhay? Ibig sabihin? Oo, Renato, patay ka na. Kaluluwa na lang ang taglay mo ngayon, sapagkat ang katuwang lupa mo ay naiwan na sa mundo, kung saan muli ito magbabalik sa pagkaalabok. Espiritu namang taglay mo ay bumalik na sa ating Ama, na siyang tunay na nagmamay-ari nito. Hindi maipaliwanag ni Renato ang kilabot at takot na kanyang nadarama nang marinig niya ang mga bagay na sinambit nito. Ngayon lamang siya nakadama ng ganitong takot. Napatunayan niya na totoo palang mangyayari ang mga bagay na ito. Ang buong akala niya kasi kapag namatay ang isang tao ay wala nang kasunod pa. At kung may kaluluwa man ng tao ay maglalaho na lamang ito na parang bula sa oras ng kamatayan nito. Sa takot ni Renato ay hindi niya napansing umaagos na pala ang luha mula sa kanyang dalawang mata. Alam niya na kung ano ang sasapitin niya. Ipapakita ko sa iyo ang iyong mga gawi noong ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Nagulat si Renato nang biglang may imaheng unti-unting nabubuo sa likuran ng nilalang na iyon. Animoy isa itong malaking lagusan na hindi mawari ang hugis. Nabigla siya nang makita niya mismo ang kanyang sarili na parabang nasa isang pelikula, ngunit nakaburol na siya dito. Maya-maya pa, tila nag-rewind ang mga kaganapan. Nakita niya kung papaano siya pinatay hanggang umabot nga sa panahon na nagkaroon siya ng sariling kaisipan. Hindi pa man nagsisimula ang palabas ay halos ayaw niya nang tignan ang tagpong ipinapakita sa kanya ng misteryosong nilalang na yon. Mayor, maawa kayo. Pakiusap. Maliliit pa po ang mga anak ko. Huwag niyo po akong patayin. Mayor, wag po. Maawa po kayo sa akin. Huwag ka nang pumalag kung ayaw mo masaktan. Saglit lang to. Good evening, Mayor. Narito na po ang koleksyon natin mula sa mga iligal na pasugalan. At yung mga bahay na aliwan, kasama na rin po dyan. Pati na rin ang mga lagay ng mga negosyanteng humingi sa atin ng pabor. Magaling. Magaling. Good morning, Mayor. Good news po. Na-i-deliver na sa mga kliyente natin ang mga epektos. Sige. Asikasuhin niyo agad ang susunod na shipment ng mga epektos. Mayor, mission accomplished. Pinaglalamayan na ang mga kalaban nyo sa darating na eleksyon. Magaling. Dalhan mo ko ng dilag na aking madudunsilya at magpahanda ka ng piging sa mansyon. Masusunod, Mayor. Unti-unting namaniklohod si Renato matapos mapanood ang mga tagpong iyon. Kasabay noon ang unti-unting paglaho ng may wagang lagusan na iyon. Naitukod na ni Renato ang noo sa lapag at halos wala na siyang lakas upang iangat ang kanyang paningin tungo sa nilalang na nasa kanyang harapan. At dahil sa mga masasamang gawi mo noong nabubuhay ka pa,
ay hinahatulan kang maibulid sa dagat-dagatang apoy. Doon ay pahihirapan ka araw at gabi, magpakilanman. Huwag. Parang awa niyo na. Huwag niyong gawin sa akin to. Diyos ko po, maawa po kayo. Magbabago na po ako. Patawarin niyo po ako. Ikinalulungkot ko, Renato. Ngunit huli na ang lahat upang humingi ka ng tawad at magbago. Sapagkat naubos na ang oras mo sa mundong ibabaw. Makailang beses na rin nagsugo ang ama sa iyo ng kanyang mga ginagawang kasangkapan sa lupa upang kumbinsin kang magbago. Ngunit lahat sila ay iyong tinaboy, nilibak at pinagtawanan. Patawad po. Sabihin niyo po kung anong kailangan kong gawin upang mapatawad ako ng ating ama. Inuulit ko, Renato. Huli na ang lahat. Hindi maaari ito. Maawa kayo sa akin. Teka, saan ka pupunta? Huwag ka umalis. Huwag mo akong iwan. Unti-unti nang naglalaho ang liwanag na kanina ay sumisilaw sa mga mata ni Renato. Kasabay noon ay ang pagbuka ng malabay na pakpak ng misteryosong nilalang na yon. Napagtanto ni Renato na isa pala itong anghel. Unti-unti itong umaangat sa ere hanggang sa naglaho na ito sa kanyang paningin. Muling nanumbalik ang karimlan. Iyak ng iyak si Renato. Tuluyan na siyang tinakasan ng pag-asa. Ilang sandali pa ay may biglang umalingaw-ngaw. Nakakakilabot ang tinig na yon. Tinig na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Palakas ito ng palakas. Nataranta si Renato at sinubukan niyang tumakbo. Ngunit tila nakapako ang kanyang mga paa sa sahig. Hindi niya na magawang makaalis sa kanyang kinalalagyan. Nagimpal si Renato nang unti-unting nagliyab ang kanyang paligid. Hindi niya mawari kung saan nanggagaling ang apoy na yon, sapagkat nagmumula iyon sa lahat ng direksyon na pumapaligid sa kanya. Halos mawala ng ulirat si Renato nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang isang napakalaking nilalang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, sapagkat ang nilalang na yun ay isang dyablo. Nasa 12 talampakan ng taas nito, kulay pula ang mga balat at may 2 naglalakihang sungay. Umaapoy ang mga mata at buong katawan nito. Maligayang pagdating sa aking kaharian, aking alipin. Hindi. Ayoko. Ayoko dito. Ama, parang awa niyo na. Huwag niyo po ako pabayaan dito. Wala na ang Diyos na tutulong sa iyo, Renato. Dito sa impyerno, ako ang Diyos mo. Unti-unti nitong hinatak ang isang kadena na kusang gumagalaw at pumupulupot sa buong katawan ni Renato. Buong lakas nitong inihagis ang kadena kasama si Renato patungo sa isang nag-aapoy na lawa ng asupre na halos walang katapusan ang lawak. Bago pa man bumagsak si Renato ay halos mabingi siya sa ingay na kanyang mga naririnig. Iba't ibang sigawan na nagmumula sa di mabilang na kaluluwa
na nakababad sa apoy ng lawa na kanyang patutunguhan. Mga sigawan, panaghoy, galit, pagdurusa at pagsisisi ang halos bumabasag sa kanyang pandinig bago pa man lumapat ang kanyang katawan sa naglalagablab na apoy. Hindi! Daddy, gising. Okay ka lang? Mistulang binuhusan ng napakalamig na tubig si Renato nang kanyang imulat ang kanyang mga mata. Alumpihit itong bumangon upang yakapin ang kanyang bunso na siyang gumising sa kanya. Umagos ang kanyang luha habang humahagulgol ng iyak, dala ng halo-halong emosyon na kanyang nadarama. Takot, kaba, saya, at higit sa lahat, pasasalamat sa ama.